Bakit may ganitong pangyayari? Dahil bangag na bangag na bangag ang buwakan ng inang Marcos Jr. Kasi si Bangag Jr., sila ang mastermind ng pulburon. Siya nga mismo, Adictus Benedictus, ang asawa niya mismo, pusher. Pinapayagan ng gobyerno ni Bangag na kumalat ng kumalat, mag-manufacture, magluto, mag-repack lahat ng ipinagbabawal na pulburon. Wala silang pakialam sa inyo. Kaya ayaw nila ng ipasa ang bitay kasi sila ang unang what? Sila ang unang mabibitay. Sila ang unang... What's going on sa bansa natin? Tapos yung mga bangag sabihin, hindi lang naman nangyari yan, noon na nangyari din. So really? So porket nangyari in the past, hindi na pwede mag-improve itong bangag na ito. Well, hindi nga nag-improve Mas maraming mga batang nawawala. Kawawa yung mga bata. So eto dapat talagang may bitay tayo. May gurgur tayo. Dahil paulit-ulit ko sinabi, 'di ba? Siguro, hindi ko naman isinasabi na siguro narinig ng Duterte Youth Party List o whatever kung tama ako. Kailangan na nating may gurgur. Hi Nacho Problems, thank you palaga. So para tayong sunglasses. Ito ay prescription glasses. But anyway, kailangan nyo nang mag-speak up. Sobra na, bakit may mga krimen na ganito? Bakit walang takot yung mga Adictus Benedictus na mangdukot ng mga kabataan at biglang gurgurin? 8 years old yung bata, kaluluoy, mga palangga. Bakit may ganitong pangyayari? Dahil bangag na bangag ang buwakan ng inang Marcos Jr. Dahil inahayaan niyang kumalat, lurmami, mag-proliferate ang pulburon, ang illegal na pulburon. Kaya yung mga tao, mga kamag-anak, kaibigan ninyo, kapitbahay nyo, singhot ng singhot. Dahil 3-5 na lang, exaggeration lang yon, pero ibig sabihin, abot kaya na ang ipinagbabawal na gamot. 'Di ba? Kasi kung yung pinagbabawal na gamot, kung 1 million pesos isa niyan, 1 gramo, mga kawatan lang na politiko o yung mga mayayaman, ang masisira ang julo. Yung mga mahirap, hindi yan kayang bumili ng 1 million per gram. I'm just saying. So ngayon, ito yung nangyayari ngayon palangga sa inyo. Kasi si Bangag Jr., sila ang mastermind ng pulburon. Siya nga mismo, Adictus Benedictus, ang asawa niya mismo, pusher. Diba? Inalok si Cathy Binag. Yan ang gusto nila ng mga issue na kalimutan. Ayaw nila ng drug test, pulburon test. Gusto nilang pagtakpan ng mga ganyang kadyutahan nila. Imagine nyo, bagyo sa Metro Manila, Carina and Enteng. Saan namimigay yung ng ayuda itong mga hinayupak na to? Si Tambalos sa Davao, namimigay sila ng ayuda at hindi ang claim nila is namimigay sila ng ayuda, let's say 5,000, 10,000. Pero ang totoo, hindi naman 5,000, 10,000 ang binibigay nila sa mga tao. Press release lang kasi binubulsa nila yung ayuda. So, and again, ang biktima nasa Metro Manila, pero doon sila namimigay sa walang bagyo. Nakita nyo mga palangga, every day na lang tayo na alam natin yung ginagawa ng mga yun, pero wala pa rin kayong action. Kaya sabi ko sa September 21, sa birthday ko, I hope kung may mga malalaking pagtitipon, yes, be part of it. This is not for me, this is all for you. Ang daming krimen. Dahil si Marcos Jr., si Lisa Tanas, kidnapper, smuggler, kawatan, lahat. Kaya nga dapat may bitay tayo para the moment na wala sila, gurgur silang lahat. Pagbayarin sila sa ginawa nila, panggugurgur, pangahayop. Yung ginagawa nila dyan sa, what do you call it? Sa Kongreso, ang Senado, na pagkukontempt nga, katulad di kay Harry Roque, kay Spokes Harry Roque, dating spokesperson, di ba, na gusto nilang pakialaman, pati mga private properties and everything, gusto nilang idiin si Harry Roque, gusto nilang idamay si Harry Roque, kasi yun ang gusto nilang gawin, dahil galit na galit si Lisa Tanas, at si Bangag Jr. dahil pinagbibintangan nila na si Harry ang may nag-leak ng video, pero hindi naman. Ako naman ang nag-leak ng video. I-share ko lang sa kanila. 'Di ba? Yung video na nagsumisingot si Bangag Jr. Ulitin ko, nanakot sila nung inilabas ko yun. Nakakasuhan daw ako dito sa Amerika, makipag-ugnayan sila sa Amerika, panagutin ako kasi deepfake. It's been July, August, magdadalawang buwan na. Wala silang ginawa na pagkakaso dahil ito daw ay deepfake. Kasi it's not deepfake. It's authentic video na si Marcos Jr. ay isang bangag na bangag.
'Diba? So kawawa kayo mga kababayan, kawawa talaga. Bisaya vlog ni, thank you Palangga. Walang aksyon ng gobyerno, namamatay kayo sa gutom. Hindi kayo nakakakain ng tama, hindi kayo nakakatulog, wala kayong peace of mind. Why? Wala kayong peace of mind dahil iniisip nyo yung kapitbahay ninyo na nagwawala, ang kapitbahay ninyong nag-aamo, kadiktos benediktos, dahil sila ay mga biktima ng pulburon. Kaya nung panahon ni Duterte, sila ay mga nirehab, million silang nirehab. Diba? Sama, sinabi nyo sa akin, sinabi nyo sa mga comment section, nung panahon ni Duterte, tumahimik ang inyong mga iskinita. Pero ngayon, nagpifiesta, nang ginudukot ang mga bata, ginugurgur na lang. Why? Kasi wala na po sa tamang kaisipan itong ating mga kawawang mga biktima, yung mga user, they are victims. They are victims kasi pinapayagan ng gobyerno ni Bangag na kumalat ng kumalat, mag-manufacture, magluto, mag-repack lahat ng ipinagbabawal na pulburon. Wala silang pakialam sa inyo. Sabi ni Luna the Great, sana tayo tatakbo parang wala nang pwedeng lapitan. Wala na talagang lapitan. So the only solution sa buhay natin ngayon, mga Palangga, sa buhay nyo ngayon sa Pilipinas, get out. You go to the street and speak up. Ay, ba't gano'n? Namatay yung aking kasi, ayan. Ganun pa rin namamatay ng kusa. So lumabas kayo sa inyong mga tahanan. Nitambaluslos, kinakausap, tinatakot, sinisindak ang mga justices na mga matitino. Pinapalit yung katulad dyan sa Court of Appeals na kapatid ni Browner. Diba? Isa sa mga expose natin yan na nagbabayad sila, yung mga tiwaling mga justices na hindi naman karapat-dapat, nagbabribe para sila ay mapwesto dyan sa Court of Appeals. So wala talaga kayong lalapitan. Oh, nawala ba? May sounds pa ba ako, Palangga? Okay, tell me. Okay ba yung sounds natin? Anyway, I think we're good. So wala talaga kayong lalapitan. Kaya the ultimate solution, mga Palangga, okay? 11 years na ata ako nagko-comment sa Facebook sa sana ipasa na yung death penalty na yan. Sabi ni Arvin Rodriguez na yan, na kinatatakutan ng gobyerno. Ayun na nga, ayaw nila ipasa yan. Ayaw nila ipasa kasi sila mismo magnanakaw. Tingnan mo si Kimbo, you do your job, mga Palangga. You do your work. Kasi ako wala, hindi ko kaya mag-isa. Alam mo, hindi nga tayo nakapag-vlog dahil may bisita tayo. Gawin nyo na ngayon. Okay? Gawin nyo ngayon, right now, after na mag-vlog. If you have time, lahat ng kakilala nyong politiko, yung pagbabrag nila sa mga designers nila, magsimula sa asawa, sa anak, lahat screenshot ninyo. I-copy ninyo, kunin nyo yung date kasi magagamit natin yan. I-email nyo sa akin dyan sa maharlikanetwork@gmail.com sa lahat ng mga all over the Philippines. Lahat ng kakilala nyong mga kongresista ninyo, mayor, governor na nagsashow off, nagbabrag ng mga bonggang-bonggang mga alahas o kung ano pa man. Galing lahat sa putak, mga buwaka ng inang yan. Galing yan sa pera ninyo. Kaya, masisisi nyo ba ako kung galit ako everyday? Even though galit ako everyday, sabi ko nga, thank God, normal ang aking blood pressure. And I think we have to express our galit. Kasi kung kikim-kimin nyo yung galit sa gobyerno, yun ang ika-atake nyo sa puso nyo. You have to express. Dapat sila yung ma-atake. Dahil ang kakapal ng mukha nila, Arvin, kaya ayaw nila ng ipasa ang bitay, kasi sila ang unang, Sila ang unang mabibitay. Sila ang unang magugurgor. Diba? You take your Saicon, thank you so much. Okay. Back 2015, ay follower ko pa si Chato Sarmiento. Thank you, Palangga. Corruptions Garapalan, harap-harapan, sabi ni Mahiyang Mami. May nag-comment kanina sa akin, ang ganda daw ng makeup ko. Minake-upan ako ni Letlet, ni Lady Boss. Actually, hindi naman ako marunong mag-makeup. Hinila niya ako ng bonggang-bongga. Yan, kahit pa paano nag-glossy-glossy tayo. Thank you. Birthday niya rin. Birthday niya September 9. So, kaya nandito sila sa Amerika.